itinapon. Ganyan tinrato ni Vanessa ang inang nagluwal sa asawa niya. Sa malamig na sahig na kaluhod ang matanda, pilit pinupulot ang natapong kaning baboy, habang sa sala, walang hiyang nakikipaghalikan ang manugang sa kanyang kalaguyo. Pabayaan mo siyang mamatay sa gutom, malamig na utos ng babae. Pero hindi nila alam sa likod ng pinto nakatayo si Marcos. Basag, galit, handa ng maningil. Paano niya dudurugin ang demonyong natutulog sa tabi niya? Huwag mo akong hahawakan, nakakadiri ang amoy mo. Baka mahawa pa ako sa sakit mong matanda ka. Ang malamig at matalim na tinig ni Vanessa ay tila patalim na humiwa sa hangin. Mariin niyang iniwas ang kanyang makinis at may palamuting kamay nang subukan itong abutin ni Evelyn. Isang simpleng pagmamano sana, isang paghingi ng basbas mula sa isang inang nauuhaw sa pagmamahal. Ngunit imbes na paggalang, isang malakas na pagtulak ang natanggap ng matanda, dahilan upang mapaatras siya at muntik nang mawalan ng balanse. Sa panginginig ng kanyang mga tuhod, yumuko na lamang si Evelyn. Ang kanyang mga tuyong labi ay umigkas sa isang mapait na paglunok. Sa loob ng maluwag at kupas niyang duster, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit na itinatago ang isang kapirasong tuyong tinapay. Iyon lamang ang nakita niya sa kusina kaninang madaling araw bago pa man siya paalisin ng mga katulong na bayaran ng kanyang manugang. Mahigpit niya itong kinuyom sa loob ng kanyang bulsa, natatakot na baka agawin pa ito sa kanya. Bumukas ang mabigat na pinto ng mansyon, iniluluwa ang isang figurang hindi inaasahang dumating ng ganito kaaga. Si Marcos. Galing siya sa isang malayong business trip at sinadya niyang umuwi ng maaga upang sorpresahin ang kanyang pamilya. Inasahan niyang sasalubungin siya ng init ng isang tahanan, ngunit isang kakaibang tensyon ang bumalot sa sala. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Bago pa man makapagsalita si Marcos, mabilis na lumapit si Vanessa sa kanya. Ang kaninang matapobreng muka ay biglang napalitan ng kawawang anyo. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Mahigpit siyang yumakap sa dibdib ng asawa. "Babe, buti. Nandito ka na. I was so scared." Sinubukan na naman akong saktan ni Mama. Puno ng paghikbi ang boses ni Vanessa, nagtatago sa likod ni Marcos na tila isang biktima. Gusto ko lang naman siyang tulungan, pero bigla niya akong kinalmot. "Her dementia is getting worse, babe. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Marcos. Tumingin siya sa kanyang ina at ang mga mata niya ay puno ng awa at matinding pagkadismaya. Hindi niya makita ang katotohanan sa likod ng mga luha ng kanyang asawa. Ang nakikita lamang niya ay isang inang unti-unting nilalamon ng sakit sa pag-iisip, isang pabigat na pilit tinitiis ng kanyang mabait na misis. Bakit ba palagi na lang ganito? Malambot ngunit may bahid ng panunumbat na tanong ni Marcos. Ginagawa na nga ni Vanessa ang lahat para alagaan ka. Hindi sumagot si Evelyn. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat, tinatanggap ang bawat maling paratang. Mas pipiliin niyang maging baliw sa paningin ng kanyang anak kaysa makita itong mawasak kapag nalaman ang tunay na kulay ng babaeng pinakasalan nito. Mas hinigpitan niya ang paghawak sa tuyong tinapay sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat kurot sa kanyang dibdib ay tinumbasan niya ng pananahimik. Ngunit sa paghakbang ni Marcos papalapit upang alalayan sana, ang ina nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang marka. Sa panginginig ng mga kamay ni Evelyn, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang duster. Isang malaking nangingitim na pasa ang nakadiin sa manipis na pulso ng matanda. Isang markang imposibleng gawa ng sarili, isang markang hugis ng kamay na pilit na sumakal sa laman. Kumunot ang noo ni Marcos, 1,000 katanungan ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Ibubuka pa lamang sana niya ang kanyang bibig upang magtanong nang biglang nagdilim ang paningin ng kanyang ina. Bumigay ang mga tuhod ni Evelyn at tuluyang sumadsad ang kanyang mahinang katawan sa malamig na marmol ng mansyon, kasabay ng pagbagsak
ng isang pirasong tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa. Isang malamig na umaga ang sumalubong sa ikalawang araw ni Marcus sa kanyang opisina, ngunit sa loob ng mansyon, patuloy ang pag-ikot ng isang madilim na lihim. Sa makipot na pasilyo patungo sa silid ni Evelyn, nagtagpo ang mga anino, Nina Vanessa at Dr. Anton. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor, habang dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang puting uniforme ang isang maliit na boteng, may lamang malinaw na likido. Mabilis itong kinuha ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang uri ng kasabikan na hindi dapat makita sa isang nag-aalalang manugang. May isang kapirasong papel na mabilis inipit ng doktor pabalik sa kanyang bulsa bago pa man ito tuluyang masilayan ng liwanag. Sa hindi kalayuan nakatayo si Teresa, ang bagong tagapag-alaga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng tray na may lamang mainit na sabaw. Unang araw pa lamang niya sa pamamahay na yon, ngunit ramdam na niya ang bigat ng hangin na tila sumasakal sa bawat sulok ng mansyon. Lumapit siya sa higaan ng matanda na nakatingin sa kawalan. Nang idikit ni Teresa ang kutsara sa labi ni Evelyn, imbes na ibuka ang bibig, maring kinuyom ng matanda ang kanyang mga panga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakatitig sa umuusok na sabaw. Tila ba nakakita siya ng isang halimaw na handang lumamon sa kanyang kaluluwa. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng mata ni Evelyn, pababa sa kanyang kulubot na pisngi. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na kurot sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang kutsara at kinuha ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Sa isang puno ng pag-iingat at pagmamahal na galaw, pinunasan niya ang basa sa mukha ng matanda. "Huwag po kayong matakot. Lola, nandito na po ako." Malambot at punong-puno ng kalingang bulong ni Teresa, umaasang maibsan ang panginginig ng ginang. Ang tahimik na sandali ay mabilis na nabasag nang biglang pumasok si Vanessa. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng awtoridad. Nang makita niyang hindi na babawasan ang pagkain, mabilis na nag-apoy ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabing inagaw niya ang mangkok mula sa tray. Gamit ang kanyang isang kamay sa pilitan at walang awang piniga ni Vanessa ang panga ni Evelyn upang bumuka ang bibig nito. Namimilipit sa sakit ang matanda, pilit na iniiling ang ulo habang inilalapit ng manugang ang kutsara. Hindi na nakatiis si Teresa. Sa udyok ng kanyang konsensya, hinawakan niya ang braso ni Vanessa upang pigilan ang kalupitan nito. "Ma'am, nasasaktan po siya. Huwag niyo pong pilitin." Pakiusap ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makakurap, isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang puwersa nito ay nagpaling sa kanyang mukha at nag-iwan ng matinding hapdi na tila paso ng apoy sa kanyang balat. Kasabay ng kaguluhang yon ay ang pagkabitaw ni Vanessa sa mangkok na nagdulot ng pagkalat ng mainit na sabaw sa makinis na sahig ng silid. "Huwag kang makialam sa kung paano ko alagaan ang pabigat na yan kung gusto mo pang panatilihin ang trabaho mo." Malamig at mabagsik na banta ni Vanessa bago tuluyang tinalikuran ang dalawang babaeng umiiyak sa loob ng kwarto. Tahimik na lumuhod si Teresa sa sahig, iniinda ang kirot sa kanyang pisngi habang kinukuha ang basahan upang linisin ang natapong pagkain. Habang pinupunasan niya ang malapot na sabaw, napansin niya ang isang maliit na langgam na gumagapang palapit sa likido. Sa pagdikit ng insekto sa sabaw, bigla itong nangisay. Ang maliliit nitong binti ay pumiglas ng ilang sandali hanggang sa tuluyan itong nawalan ng buhay sa ibabaw ng mantsa. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumilis nang mapagtanto niya kung bakit ganoon na lamang ang matinding takot ng matanda sa sariling pagkain. Mabilis na hinila ni Vanessa ang kwelyo ng uniforme ni Teresa papunta sa madilim na bahagi ng kusina. Mariing idiniin ng senyora ang dalaga sa malamig na marmol ng ikalababo, kasabay ng isang nakapapasong titig na tila kayang tumunaw ng kaluluwa.
Ang matutulis na kuko ng asawa ni Marcos ay bumaon sa balikat ng kaawa-awang tagapag-alaga. Subukan mong magbukas ng bibig sa asawa ko tungkol sa nakita mo kanina at sinisiguro ko sa'yo na mabubulok ka sa kulungan. Malamig at puno ng lason na banta ni Vanessa. Isang salita ko lang na nagnanakaw ka sa pamamahay na ito, walang maniniwala sa isang hamak na utusang tulad mo, kaya mabuti pang isara mo iyang bibig mo. Binitawan niya si Teresa nang may matinding pandidiri. Bago tuluyang lumisan, iniiwan ang dalaga na nanginginig at tila nawalan ng kakayahang huminga. Sa loob ng masikip na banyo, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Teresa at napasubsob siya sa malamig na sahig. Unti-unting gumapang ang masasaganang luha sa kanyang mga pisngi. Hinugasan ang hapdi ng sampal na iniwan ni Vanessa kanina. Pilit niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang pagkawala ng anumang hikbi na maaaring marinig ng mga tao sa labas. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagluha, bumalik sa kanyang gunita ang isang bahagi ng nakaraan na nagbigay ng utang na loob na nakaukit sa kanyang buto. 10 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang sariling ina ay nag-aagaw buhay sa isang pampublikong ospital. Si Evelyn, ang tanging taong nag-abot ng tulong at nagbayad ng mga gamot na nagdugtong sa buhay ng kanyang pamilya. Paano niya ngayon tatalikuran ang babaeng nagligtas sa kanila ngayong? Ito naman ang walang kalaban-laban at pilit na pinapatay ng sariling manugang. Nang bahagyang kumalma ang kanyang nag-aalborotong dibdib, naghilamos si Teresa at lumabas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit sa pagliko niya sa pasilyo, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Marcos na kagagaling lamang sa silid-aklatan. Natigilan ng lalaki nang mapansin ang malinaw na pamumula ng pisngi ng dalaga at ang pamamaga ng mga mata nito. Bahagyang umatras si Teresa, yumuko at pilit na itinago ang mukha gamit ang paglaglag ng kanyang buhok. May problema ba, Teresa? Bakit parang umiyak ka at ano yang nasa pisngi mo? Nag-aalalang tanong ng lalaki, baka sa tinig ang tunay na pag-aaruga sa mga taong nasa ilalim ng kanyang bubong. Tahimik na inangat ni Teresa ang kanyang paningin. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng dalaga ay sumisigaw ng paghingi ng saklolo, puno ng matinding pighati at takot na namumugad sa kanyang puso, ngunit nanatiling tikom ang kanyang mga labi dahil sa banta sa kanyang kalayaan. Isang mapait na pag-iling lamang ang kanyang isinagot bago nagmamadaling naglakad palayo. Iniiwan si Marcos sa gitna ng matinding pagtataka at panghihinayang na hindi niya matulungan ang dalaga. Pumasok si Marcos sa kanilang silid, dala ang bigat ng mga tanong na hindi masagot ng kanyang isipan. Naabutan niya si Vanessa na komportableng nagpapahid ng mamahaling krema sa harap ng malaking salamin. Nang usisain niya ang tungkol sa kalagayan ng bagong tagapag-alaga, mabilis na nag-iba ang timpla ng mukha ng kanyang asawa. Oh, that girl na huli ko, kasing kinukuha yung pera ko sa wallet kanina. Kaswal na pagsisinungaling ni Vanessa na tila ba isang napakaliit na bagay lamang ang manira ng dignidad ng isang inosenteng tao. Pinagsabihan ko lang ng maayos, babe. You know me, masyado akong mabait. Kaya pinagbigyan ko muna dahil naawa ako, kailangan niya ng trabaho para sa pamilya niya. Isang malalim na pagkunot ng noo ang nabuo sa mukha ni Marcos. Hindi tugma ang nakita niyang panginginig at matinding takot sa mga mata ni Teresa. Sa kwento ng isang taong nahuling nagnanakaw, may isang maliit na tinik ng pagdududa ang nagsimulang bumaon sa kanyang isipan, isang malamig na pakiramdam na pilit niyang isinasantabi, ngunit patuloy na bumabagabag sa kanyang pagkatao. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, nang mahimbing na ang tulog ng buong mansyon at tanging ang asawa lamang niya ang tahimik na humihinga sa kanyang tabi, nagising si Marcos mula sa isang magulong panaginip. Ang tanging liwanag sa madilim na kwarto
ay nagmumula sa tahimik na pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono na nakapatong sa maliit na mesa. Inabot niya ito at sa pagbasa niya sa mensaheng nagmula sa isang hindi kilalang numero, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang sakit ng ina mo ay hindi galing sa Diyos. Galing iyan sa taong katabi mo. Patuloy na tinitigan ni Marcus ang nagliliwanag na screen ng cellphone sa madilim na kwarto. Tuluyang nilamon ng isang nakakikilabot na katotohanan. Hindi madapuan ng antok si Marcus sa gabing iyon, habang ang katahimikan sa loob ng kanilang silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang hininga. Nakahiga siya sa tabi ni Vanessa, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang salita. Pinanood niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawa, ang mukhang tila anghel sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mensaheng natanggap niya sa telepono. Ang bawat salita sa screen ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. Unt-unting, winawasak ang tiwalang binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang katawan ni Vanessa, na dahan-dahang gumagalaw sa kanyang paghinga, ay hindi na nagbibigay ng init kay Marcus, kundi isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang bumangon si Marcus, iniingatan na hindi makalikha ng anumang ingay na gigising sa asawa. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, tila lumulubog ang kanyang mga paa sa putik ng pagdududa. Tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang ina. Nang hawakan niya ang seradura ng pinto ni Evelyn, naramdaman niya ang malamig na metal na hindi gumagalaw. Sinubukan niyang itulak ito, ngunit ang pinto ay nananatiling matatag at sarado. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Bakit kailangang ikulong ang isang matandang may sakit? Ang silid na dapat ay himlayan ng pag-aaruga ay naging isang malamig na bilangguan sa gitna ng sarili niyang tahanan. Gamit ang susi na kinuha niya mula sa bodega, binuksan ni Marcus ang pinto nang walang anumang tunog. Sa loob, ang hangin ay amoy gamot at kalungkutan. Nakita niya ang kanyang ina na natutulog ng balisa, ang muka ay puno ng mga guhit ng paghihirap kahit sa gitna ng kanyang pahinga. Nilapitan ni Marcus ang lumang radyo na nasa tabi ng kama ng ina, ang tanging bagay na nagbibigay ng kaunting aliw kay Evelyn sa mga oras ng pangungulila. Sa loob ng likurang bahagi nito, maingat niyang inilagay ang isang maliit na kagamitan, isang mata na titingin sa dilim kapag wala siya. Ito na ang magiging saksi sa mga lihim na itinatago ng 4 na sulok ng silid na ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang isinasara ang takip ng radyo, batid na ang sandaling ito ang magiging mitya ng pagbabago sa kanilang buhay. Kinaumagahan, pilit na isinuot ni Marcus ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Sa hapag ng almusal, tinitigan niya si Vanessa na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. "Babe, I have an biglang overnight business trip sa Batangas. I need to leave right after breakfast." Pagsisinungaling niya habang ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng bagyong nagngangalit sa loob niya. Nakita niya ang isang mabilis na kislap sa mga mata ni Vanessa, isang kislap ng kaluwagan na agad ding itinago sa likod ng isang mapagkunwaring lungkot. "Oh, is that so? Sayang naman. But work is work. Don't worry, ako na ang bahala kay mama. At sa bahay," sagot ni Vanessa, at napansin ni Marcus ang pagbabago ng kanyang pabango. Isang mas matapang at mas mapang-akit na halimuyak ang bumabalot sa kanya, tila ba may ipinaghahanda siyang isang mahalagang pagtitipon sa oras na makaalis ang kanyang asawa. Bago tuluyang lumisan, pumunta si Marcus sa kwarto ni Evelyn upang magpaalam. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina, ang balat na tila tuyong papel, sa ilalim ng kanyang mga daliri. "Maaalis lang ako sandali. Magpakatatag ka ba, balik ako agad?" Bulong niya.
Ang mga mata ni Evelyn ay tumingin sa kanya puno ng mga salitang hindi masabi, isang pagsusumamo na tila humihingi ng proteksyon. Mariing piniga ni Marcus ang kamay ng ina. Bago siya tumayo at tuluyang lumabas ng mansyon, bit-bit ang bigat ng isang desisyong. Alam niyang wawasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sumakay si Marcos sa kanyang sasakyan at pinalabas itong palayo sa kanilang subdibisyon, ngunit tumigil siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ang screen ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mukhang puno ng pag-aalala. Binuksan niya ang live feed mula sa kamera na itinago niya sa radyo. Ang imahe sa screen ay nagsimulang maging malinaw. Maya-maya pa nakita niyang bumukas ang pinto ng silid ni Evelyn. Pumasok si Vanessa ngunit hindi siya nag-iisa. Isang lalaki ang sumunod sa kanya at sa pagkakataong yun, tila huminto ang mundo ni Marcus sa kanyang nasaksihan. Nananatiling nakapako ang paningin ni Marcus sa maliit na screen ng kanyang telepono habang ang liwanag nito ay tila isang malupit na sulo na tumutupok sa kanyang natitirang pag-asa. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat at mabilis na paghinga na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang pusong, tila nagnanais na kumawala sa kanyang dibdib. Sa screen ang imahe ay malinaw at hindi maitatatuwa. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga na nakasandal sa dibdib ni Dr. Anton. Isang matamis at mapaglarong na ngiti ang nakapinta sa mga labi ni Vanessa habang hinahaplos ang mukha ng doktor, isang ugnayang puno ng kataksilan na nagaganap sa mismong harapan ng kanyang inang walang kalaban-laban at nakaratay sa kama. Ang bawat halik at haplos na nasasaksihan ni Marcus ay tila isang daluyong ng asido na bumubuhos sa kanyang kaluluwa. Ang silid na dapat ay sagradong dambana ng pag-aaruga para kay Evelyn ay naging isang madilim na entablado ng kalaswaan at kasalanan. Nakita ni Marcus kung paano dahan-dahang lumapit si Vanessa sa higaan ng kanyang ina, bitbit ang ilang piraso ng dokumento na tila ba ang kamatayan ay isang negosyong dapat madaliin. Inangat ni Vanessa ang nanginginig na katawan ni Evelyn, ngunit walang bakas ng pag-iingat sa kanyang mga galaw. Ang bawat hawak niya ay puno ng pandidiri. Tila ba ang balat ng kanyang biyenan ay isang maruming basahan na ayaw niyang madikit sa kanyang mamahaling kasuotan. Pumirma ka na, Mama. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang asawa ko. Ang tinig ni Vanessa ay lumabas mula sa speaker ng telepono, malamig at walang anumang bahid ng konsensya. Kapag pinirmahan mo ito, hindi ka na magiging pabigat sa amin. Magagawa na naming mamuhay ng matiwasay ni Marcus nang wala ang amoy ng gamot at ang iyong walang katapusang pagdaing. Nang umiling ang matanda at pilit na itinago ang kanyang mga kamay, sa ilalim ng kumot, isang matalim na pagbabago ang nakita ni Marcus sa mukha ng kanyang asawa. Ang mapagkunwaring anghel ay tuluyang naglaho pinalitan ng isang halimaw na puno ng kasakiman. Mariing sinampal ni Vanessa ang kanyang ina, dahilan upang muling bumagsak ang mahinang ulo nito sa unan. Kinuha ni Vanessa ang lumang unan ni Evelyn at marahas itong itinapon sa sahig, tila ba ang bawat alaala ng kaginhawaan ng matanda ay nais niyang burahin. Sa loob ng sasakyan, isang hikbi ng matinding pighati ang kumawala sa mga labi ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala, mga luhang bunga ng isang pagkawasak na hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat sampal na natanggap ng kanyang ina ay tila sa kanyang sariling mukha, tumatama, isang paalala ng kanyang sariling pagkukulang at pagkabulag. Hinampas ni Marcos ang manibela ng kanyang sasakyan, ang tunay na sakit ay hindi nagmula sa pagkakauntog ng kanyang mga kamay, kundi sa katotohanang ang lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo ay isa lamang palang masalimuot na kasinungalingan. Ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malupit na agos ng katotohanan. Isang butil ng luha ni Marcus ang pumatak sa screen ng kanyang telepono
Saktong tumapat sa mukha ng kanyang inang kasalukuyang umiiyak din sa video. Ang kanilang mga luha ay tila nagtagpo sa gitna ng teknolohiya, isang tahimik na pag-uunawaan ng mag-ina sa gitna ng magkahiwalay na dusa. Ngunit ang sakit ay hindi pa natatapos. Habang nanonood si Marcos, nakita niyang lumingon si Vanessa kay Dr. Anton nang may isang mapanirang balak sa kanyang mga mata. Lumapit ang doktor sa maliit na lamesa at mula sa kanyang itim na bag, inilabas niya ang isang hiringgilya. Ang kislap ng metal na karayom sa ilalim ng liwanag ng bumbilya ay tila isang babala ng kamatayan. Dahan-dahang hinigop ng hiringgilya ang isang malinaw na likido at ang paningin ni Marcos ay muling nagdilim sa takot. Alam niyang wala siyang sapat na oras para magmaneho pabalik at iligtas ang kanyang ina mula sa mga kamay ng mga mamamatay taong ito. Ang matulis na dulo ng karayom ay lalong lumapit sa kulubot na balat ni Evelyn, isang hudyat ng kamatayan na tila nanunukso sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid. Hawak ni Dr. Anton ang hiringgilya nang may katatagan habang si Vanessa ay nakatitig nang may kasabikan tila isang linta na naghihintay ng huling patak ng buhay mula sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man tuluyang mabaon ang metal, sa laman ng matandaang pintuan ay bumukas ng malakas dahilan upang mapalingon ang dalawang taksil. Pumasok si Teresa na may daladalang tray ng tubig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot ngunit puno ng determinasyon. Sa isang sadyang pagkakataon, tila nawalan siya ng balanse at mabilis na bumagsak ang tray sa direksyon ni Dr. Anton. Ang basong kristal ay nagkadurog-durog sa sahig at ang tubig ay tumalsik sa puting uniforme ng doktor dahilan upang mabitawan nito ang hiringgilya. Ang karayom ay tumama sa matigas na marmol at gumulong patungo sa ilalim ng cabinet, malayo sa mga kamay na nagnanais pumatay. Anong ginagawa mo rito? Napakatanga mong bata ka. Ang tinig ni Vanessa ay pumutok sa galit, isang matinis na sigaw na tila nagpapakulo sa dugo ng sinumang makarinig. Mabilis niyang nilapitan si Teresa, sinabunutan ng dalaga at marahas na itinulak patungo sa labas ng kwarto. Ang anit ni Teresa ay tila nagnininga sa hapdi at ang kanyang katawan ay tumama sa matigas na dingding ng pasilyo. Ngunit sa kabila ng sakit, isang malalim na kaluwagan ang bumalot sa kanyang puso. Nagtagumpay siyang pigilan ang masamang balak ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhang iyon na iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo ay muling nagpatahimik sa lahat. Lumitaw si Marcos. Mula sa anino ang kanyang muka ay tila isang pader ng yelo na walang ipinapakitang emosyon. Natigilan sina Vanessa at Anton, ang kanilang mga muka ay biglang namutla sa takot na baka kanina pa ito nanonood. Bakit ka nandito, Marcos? I thought nasa biyahe ka na. Pilit na nag-aayos ng sarili si Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang ibalik ang kanyang mapagkunwaring maskara. Nakalimutan ko ang ilang mahahalagang dokumento sa kwarto ni Mama. Tugon ni Marcos, ang kanyang mga mata ay tumama kay Vanessa bago lumipat sa nakasubsob na si Teresa. Nakita niya ang namumulang bahagi ng balat sa noo ng dalaga at ang nanginginig nitong mga kamay. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat piraso ng kanyang puso ay tila nadudurog sa galit, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang pagpapanggap. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay upang alalayan itong tumayo. Ang hawak ni Marcos sa braso ni Teresa ay mahigpit, ngunit puno ng pasasalamat, isang tahimik na mensaheng nagsasabing hindi ito nakakalimot sa kabayanihang ginawa ng dalaga. Nang matiyak na nasa maayos ng kalagayan ng ina at pansamantalang natigil ang balak ng mga taksil, lumabas si Marcos sa hardin ng mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na buwan. Hindi nagtagal ay sumunod si Teresa, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kaba. Tumayo si Marcos sa harap ng dalaga. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na
upang maramdaman ni Teresa ang init at ang bigat ng pighating pasan ng kanyang amo. Huminga ng malalim si Marcos, ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na abot tanaw. Lumingon siya kay Teresa at sa unang pagkakataon, nakita ng dalaga ang tunay na anyo ng isang lalaking nawasak ang kaluluwa. Ang mga mata ni Marcos ay puno ng naglalagablab na puot na hinaluan ng matinding determinasyon. Alam ko na ang lahat, Teresa. Nakita ko kung paano nila saktan ng ina ko. Bulong ni Marcos, ang boses ay tila isang malamig na ihip ng hangin na nagdadala ng babala. Alam kong ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa kanya sa bahay na ito. Lumapit pa siya ng kaunti, sapat na upang maamoy ni Teresa ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng gabi. Hinawakan ni Marcos ang mga kamay ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangakong hindi na muling hahayaang masaktan ng dalaga. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong durugin sila ng dahan-dahan hanggang sa wala nang matira sa kanilang dignidad. Ang hiling ni Marcos ay tila isang sumpa na nananatiling nakabitin sa hangin, nag-iiwan kay Teresa sa isang krus na daan kung saan ang kanyang katapatan ay susubukin ng isang lihim na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Sa bawat pagdaan ng mga araw, ang mansyon ng mga Del Rosario ay naging isang malaking entablado kung saan ang bawat galaw ay may nakatagong kahulugan. Si Marcos, na dating bukas ang puso, ay natutong magsuot ng maskara na mas matibay pa sa anumang pader. Sa loob ng kanilang silid, dahan-dahan niyang isinuot ang isang kumikinang na diamanteng kwintas sa leeg ni Vanessa. Ang lamig ng hiyas ay tila sumasalamin sa lamig na nararamdaman ni Marcos habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang asawa sa salamin. You deserve this, babe. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-alaga kay mama habang wala ako. Malambot ang boses ni Marcos, ngunit sa loob niya ay tila siya humahawak sa balat ng isang makamandag na ahas. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa halaga ng regalong natanggap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vanessa ang ganap na tagumpay. Naniniwalang ang kanyang asawa ay nananatiling bulag at bingi sa katotohanan, habang ang dalawa ay abala sa kanilang pagpapanggap. Sa itaas sa silid ni Evelyn ay nagaganap ang isang tahimik na himala. Maingat na kinuha ni Teresa ang maliit na bote ng lason na iniwan ni Dr. Anton at mabilis itong pinalitan ng mga bitaminang binili ni Marcos sa labas. Ang bawat kapsulang inilalagay ni Teresa sa palad ng matanda ay puno ng panalangin at pag-asa. Hindi na ito ang lason na nagpapahina sa isip ni Evelyn, kundi ang gamot na unti-unting nagbabalik ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Pilit na pinanatili ni Evelyn ang kanyang matamlay na anyo sa tuwing may ibang tao, ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay muling nagliliyab ang alab ng buhay. Pagsapit ng madaling araw, nang ang buong bahay ay balot pa ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa labas, lihim na pumasok si Marcos sa silid ng ina. Dala niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw, ang paboritong pagkain ni Evelyn noong siya ay bata pa. Dahan-dahang lumuhod si Marcos sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang pinapanood ang kanyang ina. Sa bawat subo na ibinibigay niya, isang tahimik na hiling ng kapatawaran ang namumutawi sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako, ma. Napakawalang kwenta kong anak dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Mahinang bulong ni Marcos, ang kanyang tinig ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang hinawakan ni Evelyn ang kamay ng kanyang anak. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda, isang ngingiting kay tagal nang ipinagkait ng malupit na tadhana. Ang kislap sa mga mata ni Evelyn ay tila isang liwanag na nagbigay ng lakas kay Marcos na ituloy ang kanilang laban. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng banyo, lihim na nakikipag-usap si Vanessa sa telepono kay Dr. Anton. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa
at panunuya. Marcus is so easy to fool, Anton. Akala niya talaga, loyal wife ako. Konti na lang at makukuha na natin ang lahat. Wika niya habang tinitingnan ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg. Para sa kanila, ang kamatayan ni Evelyn ay isang nakatakdang kaganapan na hinihintay na lamang ang huling sandali. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro. Isang hapon pumasok si Vanessa sa silid ni Evelyn habang inaayos ni Teresa ang mga kumot. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pagmamalaki, ngunit biglang napatigil ang kanyang paglakad nang mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bagay sa puting marmol ng sahig. Yumuko si Vanessa at pinulot ang isang kulay kahel na kapsula, isang bitaminang hindi dapat naroroon, isang bitaminang hindi kailanman nireseta ni Dr. Anton. Dahan-dahang hinarap ni Vanessa si Teresa, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa hinala, habang pinaglalaruan ang kapsula sa kanyang mga daliri. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, at ang mabilis na pagpintig ng puso ni Teresa ay tila isang babala ng paparating na unos. Nanatiling nakatitig si Vanessa sa kulay kahel na kapsulang nasa gitna ng kanyang palad, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin para kay Teresa. Ang hangin sa loob ng silid ay naging tuyot at mahirap langhapin. Ramdam ni Teresa ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib, habang ang kanyang mga kamay ay pilit niyang itinatago sa likod upang hindi mahalata ang panginginig ng mga ito. Ano ito, Teresa? Hindi ito ang gamot na ibinigay ni Dr. Anton para sa biyenan ko. Malamig na tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo na dumadaloy sa gulugod ng dalaga. Unti-unting hinarap ni Teresa ang kanyang senyora pilit, na hinahanap ang boses na tila nawala sa gitna ng kanyang takot. Ma'am, sa akin po yan. Gamot ko po yan sa sakit ng ulo. Baka po nahulog sa bulsa ko kanina habang nag-aayos ako ng gamit ni Lola. Mabilis na pagsisinungaling ni Teresa, bagaman ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay tila isang tinik na mahirap ilabas. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanessa. Itinapon niya ang kapsula sa sahig at dahan-dahang tinapakan ito gamit ang kanyang mamahaling sapatos hanggang sa madurog ito at maging pulbos na lamang. Masyado namang mamahalin ang gamot mo sa sakit ng ulo para sa isang hamak na utusan. Siguraduhin mo lang na hindi ka nangingialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman, dahil baka pagsisihan mo ang araw na pumasok ka sa bahay na ito. Banta ni Vanessa bago tuluyang lumabas, ngunit hindi doon natapos ang kanyang hinala. Kinabukasan, ang kalayaan ni Teresa at Marcus na makalapit kay Evelyn ay tuluyang pinutol. Nagpatawag si Vanessa ng isang panday at ipinakabit ang isang malaki at mabigat na padlock sa labas ng pinto ng silid ng matanda. Ang tunog ng metal na naglalapat at ang pag-ikot ng susi ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ni Evelyn. Itinago ni Vanessa ang susi sa loob ng kanyang sariling silid na tila ba ang kanyang biyenan ay isang kriminal na kailangang ikulong sa dilim. Dahil sa takot at pag-aalala, hindi na makapasok si Teresa sa silid upang bigyan ng tunay na gamot at pagkain ng matanda. Nagtago siya sa loob ng bodega ng mansyon, doon sa gitna ng mga lumang kagamitan at alikabok, kung saan ang kanyang mga hikbi ay hindi maririnig ng sinuman. Ngunit hindi nagtagal bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng anino sa kanyang matikas na tindig. Nakita niya ang dalagang nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pighati. Lumapit si Marcus at dahan-dahang umupo sa tabi ni Teresa. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay ipinatong niya ang kanyang malalaking palad
sa nanginginig na balikat ng dalaga. Isang kakaibang kuryente ng init at kapanatagan ang dumaloy sa katawan ni Teresa. Sa gitna ng dilim ng bodega, tila ba ang presensya ni Marcus ang tanging liwanag na natitira. Inangat ni Teresa ang kanyang mukha. Ang mga mata ay namumula at puno ng mga luhang hindi mapigil. Sir Marcus, natatakot po ako. Paano na po si Lola nakakandado na ang pinto? Pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Mariing tinitigan ni Marcos ang mga mata ni Teresa at sa sandaling iyon ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Inabot ni Marcos ang mukha ng dalaga at gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Ang bawat haplos ay puno ng isang damdamin na higit pa sa pasasalamat, isang paghanga sa katapangan ng isang babaeng handang itaya ang lahat para sa kanyang ina. Huwag kang matakot, Teresa. Nandito ako. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan niya. Bulong ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng katatagan na tila isang anchor sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang pananatili ng kanilang mga kamay sa isa't isa, ang malapit na distansya ng kanilang mga hininga sa loob ng tahimik na bodega, ay nagbigay ng isang sandali ng kapayapaan na tila ba ang mundo sa labas ay panandaliang tumigil sa pag-ikot. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag ng maisip ni Marcus ang susunod na hakbang ng kanyang asawa. Alam niyang kailangan na niyang bilisan ang kanyang plano bago pa tuluyang mawasak ang buhay ng kanyang ina. Sa huling bahagi ng araw na yon, pumasok si Vanessa sa kanilang silid na may suot na isang mapagmalaking ngiti. Lumapit siya kay Marcus na tila ba walang anumang nangyaring tensyon. Babe, nagpasya na ako. Sa darating na Sabado, maglulunsad tayo ng isang malaking handaan para sa ating ikalimang wedding anniversary. I want to invite all our friends and business partners. Masayang pahayag ni Vanessa habang niyayakap ang leeg ni Marcus. Ngunit ang kasunod niyang mga salita ay tila isang malamig na kutsilyo na bumaon sa puso ni Marcus. And during the party, I will officially announce that your mother needs special care. Ipapasok na natin siya sa isang mental asylum para naman hindi ka na mahirapan at maging payapa na ang buhay natin dito. Nanatiling tahimik si Marcus, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa habang ang kanyang puso ay nagniningas sa galit. Ang gabi ng anibersaryo na dapat ay simbolo ng pagmamahalan ay gagamitin ni Vanessa upang tuluyang itapon ang kanyang ina sa isang lugar na hindi na ito makakabalik pa. Sa gitna ng mapagkunwaring yakap ng kanyang asawa, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa isipan ni Marcus. Magagawa ba niyang mailigtas ang kanyang ina bago ang takdang oras o tuluyan na bang magtatagumpay ang kadilimang bumabalot sa kanilang tahanan? Pumasok si Marcus sa loob ng mansyon ng may mabibigat na hakbang dala ang isang pagod na hindi lamang nagmumula sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa nagdurugong bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang masukal na gubat na puno ng mga patibong at kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na sala, kung saan ang malamig na liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng malungkot na anino, nadatnan niya si Teresa. Nakaupo ang dalaga sa sahig na liligiran ng mga lumang album ng larawan na tila mga piraso ng nakaraang pilit na binubuo sa gitna ng kasalukuyang gulo. Dahan-dahang lumapit si Marcus at umupo sa tabi ni Teresa. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang uri ng init na nagpabago sa atmosfera ng silid. Napansin niya ang isang larawan sa kandungan ng dalaga. Larawan iyon ni Evelyn noong bata pa ito. May hawak na mga bulaklak at may ngiting tila walang bahid ng anumang dusa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcus habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang ina. Si Mama, she used to smile like that every day. Mahina niyang wika, ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Tumingin si Teresa kay Marcus, ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Sir Marcos, alam niyo po ba? Noong bata pa ako at wala kaming makain si Lola. Evelyn ang palaging pumupunta sa amin. Hindi lang po pagkain ang dala niya kundi pag-asa. Pagkukwento ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na humahaplos sa pusong sugatan ni Marcos. Sabi niya sa akin noon, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakatapang lumaban, kundi sa kung gaano kalawak ang kaya mong ipatawad at itulong sa kapwa. She was a mother to everyone, not just to you. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang dahan-dahang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata, mga luhang bunga ng labis na pasasalamat sa isang kabutihang hindi kailanman mababayaran ng salapi. Naramdaman ni Marcos ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mundong puno ng kataksilan ang katapatan at busilak na puso ni Teresa ang nagsilbing kanyang gabay. Hindi na siya nakapagpigil. Itinaas niya ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki. Dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ni Teresa. Ang bawat haplos ay puno ng pag-iingat, tila bahawak niya ang isang napakahalagang hiyas na ayaw niyang mabasag. Salamat, Teresa. Salamat dahil hindi mo siya iniwan. Bulong ni Marcos ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Ramdam ni Teresa ang bilis ng pagpintig ng puso ni Marcos at ang bango ng pabango nito na humahalo sa amoy ng mga lumang pahina ng album ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang ipinatong ni Teresa ang kanyang ulo sa matikas na balikat ni Marcos, isang pagpapakita ng tiwala at pagsandal sa gitna ng nangangalit na bagyo ng kanilang buhay. Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Hinahayaang ang katahimikan, ang magsilbing kanilang usapan, isang tahimik na pangako na magkasama nilang haharapin ang anumang pagsubok na darating. Ang sandaling iyon ng paghilom ay tila isang punla ng bagong damdamin na unti-unting nag-uugat sa gitna ng pagkawasak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag ng maramdaman ni Marcos ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang pagliwanag ng screen sa madilim na sala ay tila isang babala. Inabot ni Marcos ang telepono at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ng tumatawag. Si Dr. Anton. Agad na lumayo si Marcos ng bahagya at sinagot ang tawag habang si Teresa ay nanatiling nakatingin ng may halong kaba. Marcos, kailangan nating mag-asap. May mga bagay kang dapat malaman tungkol sa asawa mo. Mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo. Ang boses ni Dr. Anton ay nanginginig puno ng takot at tila nagmamadali. Hindi ko na kayang itago ito. I think she is planning something even more dangerous. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang kulog na muling naggising sa galit ni Marcos, nag-iiwan ng isang malaking katanungan sa hangin. Tuluyan na bang tinalikuran ng doktor ang kanyang kasabwat o isa lamang itong mas masalimuot na patibong para sa kanila? Sa isang sulok ng isang matahimik na restaurant kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang pagtama ng mga kubyertos sa porselanang pinggan, nagtagpo ang landas ni na Marcos at Dr. Anton. Ang atmosfera ay puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Nakaupo si Marcos ng matuwid ang kanyang muka, ay isang pader ng kawalan ng emosyon, habang si Anton ay hindi mapakali ang kanyang mga mata, ay pabalik-balik sa paligid na tila isang hayop na natatakot mahuli. Marcos, let's get straight to the point. Panimula ni Anton ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng panginginig. Alam kong mahal mo ang asawa mo pero may mga bagay na hindi mo alam. Ang buhay ng ina mo, ang mga gamot na ibinibigay ko. Lahat ng yun ay may kapalit. Binabayaran ako ni Vanessa para dahan-dahang pahinain ang katawan ni Mama. Evelyn, inisip ni Anton na mabibigla ang lalaking nasa harap niya, ngunit nanatiling tahimik si Marcos.
Ang tanging ginawa nito ay dahan-dahang inilapag ang kanyang telepono. Sa ibabaw ng mesa ang screen ay nakaharap sa ibaba, habang ang maliit na pulang ilaw ng recorder ay tahimik na kumikislap sa dilim ng ilalim ng lamesa. Magkano ang gusto mo, Anton? Malamig na tanong ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na bumabaon sa kaluluwa ng doktor. Akala ni Anton ay nagtagumpay siya sa kanyang pangungutya. Humiling siya ng isang halagang kayang bumili ng katahimikan at ng bagong buhay sa ibang bansa. Hindi niya alam na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isa-isang pako sa kabaong ng kanilang kasamaan. Ang bawat pag-amin ng doktor tungkol sa lason at sa sabuatan nila ni Vanessa ay malinaw na naitatala, isang ebidensyang hindi na kailanman mabubura. Sa kabilang dako sa loob ng klinika ni Dr. Anton, hindi mapakali si Vanessa. Ang kanyang mga kuko ay mariing nakabaon sa kanyang palad habang hinihintay ang tawag ng doktor. Ngunit nang malaman niya mula sa isang tauhan na nakitang magkasama ang kanyang asawa at ang kanyang kalaguyo, ang galit ay tila isang apoy na sumabog sa kanyang dibdib. Agad niyang tinungo ang klinika at doon ay hinarap ang kakarating lamang na si Anton. You traitor! Akala mo ba hindi ko malalaman na nagpunta ka kay Marcus? Ang tinig ni Vanessa ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng klinika. Sinusubukan mo akong ilaglag para sa pera. Huwag mong kalilimutan, Anton, kung babagsak ako, kasama kitang mabubulok sa kulungan. Ang pag-aaway ng dalawa ay puno ng mga sumbat at banta, isang malinaw na palatandaan na ang kanilang alyansa na binuo sa kasalanan ay unti-unti nang nagkakapira-piraso dahil sa sariling kasakiman, dahil sa takot na maunahan siya ng katarungan. Isang desperadong desisyon ang nabuo sa madilim na isipan ni Vanessa. Kung mawawala na si Evelyn bago pa man magsimula ang anibersaryo, wala nang saysay ang anumang ebidensyay ng pagkalason. Ang kayamanan ay automatikong mapupunta sa kanya bilang tanging tagapagmana kung sakaling may mangyari rin kay Marcos sa hinaharap. Ang gabi bago ang engrandeng selebrasyon ang itinakda niyang maging huling gabi ng kanyang biyenan. Sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Ang buong mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Inutusan ni Vanessa si Teresa na lumabas at mamili ng mga huling kailangan para sa party sa isang malayong pamilihan upang masiguradong walang sinumang makakahadlang sa kanyang balak. Dahan-dahang tinahak ni Vanessa ang pasilyo patungo sa silid ni Evelyn. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Sa kanyang kamay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bote ng purong lason, isang dosis na sapat na upang patigilin ang tibok ng isang mahinang puso sa loob lamang ng ilang minuto. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang umikot sa ilalim ng kanyang mga daliri, isang tunog ng metal na naglalapat na tila hudyat ng wakas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng madilim na silid, unting inilalantad ang anyo ni Evelyn na tahimik na nakahiga at tila walang kamalay-malay sa panganib na nasa pintuan na mismo. Humakbang papasok si Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim habang dahan-dahang iniaangat ang bote. Wala nang atrasan ito. Bulong niya sa hangin habang ang pintuan ay marahang sumasara sa kanyang likuran. Iniiwan ang silid sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Te amo. Dahan-dahang tinahak ni Vanessa ang kadiliman ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malupit na anino na gumagapang patungo sa higaan ni Evelyn. Hawak niya ang isang basong tubig na may nakatagong kamatayan sa loob nito. Isang likidong walang kulay, ngunit puno ng kasamaan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Vanessa ang kanyang biyenan na tila ba huling sandali na ng hininga. Mariin niyang hinawakan ang panga ng matanda, pinupuwersa itong bumuka
habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagmamadali. Inumin mo ito, matanda ka. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap mo dahil sawang-sawa na akong makita ang mukha mo sa bahay na ito. Ang bulong ni Vanessa ay tila isang kumpas ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang boses na lumabas mula sa tuyong lalamunan ni Evelyn, tanging ang masasaganang luha lamang na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ang naging tugon sa kalupitan ng kanyang manugang. Sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, napilitan siyang lunukin ng tubig na tila nagniningas na uling sa kanyang lalamunan. Pagkatapos matiyak na naubos ang laman ng baso, tumayo si Vanessa ng may matayog na dangal, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago siya dahan-dahang lumabas at iniwan ang silid sa isang nakapangingilabot na katahimikan, bit-bit ang akalang tagumpay na abot kamay na niya. Ngunit ang hindi alam ni Vanessa sa madilim na bahagi ng banyo, sa loob ng silid na yon, may isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa bawat segundo ng kanyang krimen. Sa sandaling sumara ang pinto at lumayo ang yabag ni Vanessa sa pasilyo, mabilis na lumabas si Marcus mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding takot. Agad niyang nilapitan ang kanyang ina. Ang kanyang mga galaw ay puno ng desperasyon habang maingat niyang iniaangat ang mahinang katawan ni Evelyn gamit ang kanyang mga daliri at ang lahat ng kaalamang natutunan niya sa takot. Pinilit ni Marcus na pasukahin ang kanyang ina bago pa man tuluyang kumalat ang lason sa sistema nito. Sa bawat pagsuka ni Evelyn, tila ba inilalabas niya ang lahat ng dusa at sakit na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Nang matiyak na nailabas na ang lason at unti-unti nang bumabalik ang normal na paghinga ni Evelyn, mariin siyang niyakap ni Marcus. Isang hikbi ng pasasalamat at labis na pagsisisi ang kumawala sa dibdib ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng kanyang ina na tila ba naghuhugas sa lahat ng kanyang pagkukulang. Sa gitna ng nanginginig na katawan ng mag-ina, dahan-dahang itinapik ni Evelyn ang kanyang manipis na kamay. Sa likod ni Marcus, isang tahimik na pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Ang sandaling iyon ay naging isang dambana ng paghilom kung saan ang pagmamahal ng isang ina ay nanatiling matatag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Sumapit ang umaga ng kanilang ika-5 wedding anniversary. Ang buong mansyon ay puno ng ingay ng paghahanda. Ngunit sa loob ng kanilang silid, nakatayo si Vanessa sa harap ng salamin. Tila isang reynang naghahanda sa kanyang koronasyon. Suot niya ang pinakamahal na diamanteng kwintas ng pamilya Del Rosario, ang hiyas na simbolo ng yaman na malapit na niyang ganap na maangkin. Ngayong gabi akin na ang lahat. Wala nang matanda na hahadlang sa gusto ko. Bulong niya sa sariling refleksyon habang ang kanyang nagniningning na mga mata ay tila bulag sa paparating na katarungan. Ngunit sa labas ng gate ng mansyon, habang ang mga bisita ay unti-unti nang dumarating, 3 itim na van ang tahimik na pumarada sa malayo. Ang mga anino ng mga kalalakihang nakasuot ng uniforme ay nagsimulang kumilos sa paligid, habang si Marcus ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa ibaba ng may malamig na determinasyon. Ang bawat segundo ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos, naghihintay ng tamang sandali upang pasabugin ang lahat ng dumi sa likod ng marangyang selebrasyong ito. Nagliliwanag ang buong mansyon ng mga Del Rosario sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila ba ang bawat kislap ng kristal ay nagmumula sa mga diamanteng pinaghirapan ni Marcus. Ang hangin ay balot ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga panauhin, ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ay nananatili ang amoy ng pagkukunwari. Naglalakad si Vanessa sa gitna ng bulwagan na tila ba isa siyang reynang naghahanda para sa kanyang koronasyon. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay puno ng kapalaluan
habang ang kanyang diamanteng kwintas ay sumasalamin sa bawat liwanag ng silid. Nilapitan ni Vanessa ang isang grupo ng mga matataas na tao sa lilipunan. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng isang mapagkunwaring lungkot. You know, it's so heartbreaking to see Mama Evelyn like this. Wika niya habang dahan-dahang pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata na wala namang luha. We've done everything but her mental state is just declining. Napakabigat sa loob ko, but we have to make the best decision for her care. Marcus and I are planning to move her to a private facility where she can be properly managed. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kamandag pilit na ginagawa ang kanyang sarili na isang bayaning asawa sa paningin ng lahat, habang ang kanyang puso ay nagbubunyi sa nalalapit na pagtatapon sa kanyang biyenan. Sa kabilang bahagi ng bulwagan nakatayo si Marcus nang may katatagan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na talim ng yelo na nananatiling kalmado sa gitna ng nagbabadyang apoy. Nakikipag-usap siya sa mga bisita nang may matipid na ngiti, ngunit ang bawat pagtango niya ay isang kalkuladong galaw. Hindi niya nililingon si Vanessa, ngunit ramdam niya ang bawat kasinungalingang ibinibida nito. Alam ni Marcus na ang gabing ito ay hindi lamang anibersaryo ng kanilang kasal, kundi ang simula ng katapusan ng lahat ng dumi sa loob ng kanyang tahanan. Samantala, sa isang itaas na silid na malayo, sa ingay ng musika, maingat na inayusan ni Teresa si Evelyn. Hindi na ito ang matandang mukhang api at balot ng pighati. Sa tulong ni Teresa, si Evelyn ay nakasuot ng isang disenteng damit na kulay asul, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng lakas. Habang dahan-dahang sinusuklay ni Teresa ang buhok ng matanda, naramdaman niya ang init ng kamay ni Evelyn na humahawak sa kanyang palad. Salamat, anak. Mahinang bulong ni Evelyn, ang tinig ay puno ng tunay na pagmamahal. Ang tawag na yon ay tila isang matamis na himig na nagpahinto sa mundo ni Teresa. Isang butil ng luha ng kaligayahan ang gumapang sa pisngi ng dalaga habang tinititigan ang kanyang lola sa salamin. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila tagapag-alaga at amo. Sila ay mag-ina sa gitna ng isang laban na hindi pa natatapos. Bumaba ang tensyon sa buong mansyon nang tumayo si Vanessa sa entablado sa gitna ng bulwagan. Ang ingay ng mga usapan ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Hinawakan ni Vanessa ang mikropono. Ang matinis na tunog nito ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan bago siya magsalita. Hinanap ng kanyang mga mata si Marcus at sinenyasan itong tumayo sa kanyang tabi. Tonight is not just about our anniversary. Panimula ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang planadong emosyon. Tonight, I have a very important announcement to make regarding the future of our family and our beloved Mama Evelyn. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ng lahat sa loob ng mansyon habang si Marcos ay dahan-dahang humakbang patungo sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hudyat ng paparating na unos na walang sino man ang nakakaalam. Nakatayo si Vanessa sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tila nagbibigay sa kanya ng isang banal na anyo na malayo sa kanyang madilim na pagkatao. Hawak niya ang mikropono nang may nanginginig na kamay, isang bahagi ng kanyang pinag-aralang pagganap. Sa harap ng daan-daang panauhin mula sa mataas na lipunan, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga na tila nagdadala ng lahat ng bigat ng mundo. It breaks my heart, you know. Panimula ni Vanessa, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok sa pekeng emosyon, habang ang taglish na pananalita niya ay tila mas lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging biktima. Actually, hindi lang ito tungkol sa aming anniversary ni Marcus. I called you all here because I need your prayers and understanding, Mama. Evelyn, she's not the same anymore. Her dementia is so severe na pati sarili niya ay nasasaktan na niya.
It's so painful for me and Marcos to see her like this. Kaya we decided for her safety, she needs to be in a professional facility where she can be properly cared for. Isang kolektibong buntong hininga ng awa ang namutawi sa mga panauhin. Ang mga bulungan ng pakikiramay ay tila isang malambot na hangin na humahaplos sa igo ni Vanessa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang tagumpay, dahan-dahang humakbang si Marcos patungo sa gitna. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa kahoy na entablado ay tila isang hudyat ng katarungan. Kinuha ni Marcos ang mikropono mula sa asawa. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, isang katahimikang nagbababadya ng isang dambuhalang sakuna. Tama ang asawa ko. Wika ni Marcos, ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. May sakit nga ang ina ko. Isang sakit na dinala ng sarili niyang manugang sa loob ng bahay na ito. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa lahat. Tila ba pati ang paghinga ng mga tao ay huminto. Bago tayo magpatuloy sa paglipat kay Mama, meron muna kaming inihandang video para sa ating anibersaryo, isang pagpapakita ng tunay na nangyayari sa loob ng aming tahanan. Sa isang iglap, ang dambuhalang projector screen sa likuran nila ay nagliwanag, ngunit hindi ang mga larawan ng masayang mag-asawa ang bumungad. Isang malinaw na video ang nagsimulang tumakbo. Ang video mula sa kamera na itinago ni Marcos sa radyo. Nakita ng lahat ang asawa ng CEO na si Vanessa, kasama si Dr. Anton, sa loob ng silid ng matanda. Ang kanilang mga halik at haplos na puno ng kataksilan ay malinaw na nasaksihan ng lahat. Kasunod nito ay ang eksena ng pagmamalupit ni Vanessa, ang marahas niyang pagsampal kay Evelyn, at ang pagpilit nitong pakainin ng matanda ng mga pagkaing tira-tira sa sahig. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa sa sobrang pagkagulat bago ito napalitan ng malalakas na bulungan ng pagkadiri at pagkondena. Ang mga mukha ng mga taong kanina ay naaawa kay Vanessa ay napalitan ng puot. Samantala, si Vanessa ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang sariling pagkawasak sa harap ng lahat. Ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, pilit na gumagawa ng mga dahilan, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig at walang anumang tunog na lumabas. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, habang ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa kanya ng may labis na pandidiri. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, nag-iiwan sa kanya na hubad at walang anumang pagtatanggol sa harap ng katarungan. Ngunit ang huling dagok ay hindi pa natatapos. Ang dambuhalang pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng malamig na hangin mula sa labas. Mula sa anino lumitaw ang anyo ni Evelyn na katayong tuwid at may dangal, akay-akay ng isang matapang at umiiyak na si Teresa. Kasunod nila ang 4 na opisyal ng kapulisan na ang mga uniforme ay tila sumasalamin sa hindi matatakasang hatol ng batas. Tumingin si Evelyn ng diretso sa mga mata ni Vanessa, isang tinging puno ng kapangyarihan na tila ba ang lahat ng dusa ay natapos na sa sandaling iyon. Sa gitna ng nagkakagulong bulwagan, dahan-dahang lumapit si Evelyn kay Vanessa. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa mga taon ng kanyang tahimik na pagtitiis at sakripisyo. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi, tila ba pati ang mga panauhin ay natatakot na huminga upang hindi mabasag ang bigat ng sandaling iyon. Nang makarating si Evelyn sa harap ng kanyang manugang, inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at sa isang mabilis na galaw ay dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Vanessa. Ang matunog na pagkakalapat ng balat sa balat ay umalingaungaw sa buong silid, isang pisikal na manifestasyon ng katarungang matagal nang ipinagkait.
Hindi ito sampal ng galit o paghihiganti, kundi isang sampal ng katotohanang nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Vanessa. Vanessa, nasaan ang konsensya mo? Ang boses ni Evelyn ay mahina, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Minahal kita na parang sariling anak, pero ang isinukli mo ay kamamandag. Nanginginig ang buong katawan ni Vanessa habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natunaw, inilalantad. Ang isang mukhang puno ng desperasyon at takot. Nang lumapit ang mga opisyal ng pulisya upang hawakan ang kanyang mga braso, marahas siyang pumiglas. Set up lang ito. Marcos, huwag kang maniwala sa kanila. That girl Teresa, siya ang may kasalanan. Pinaplano nilang agawin ang pera natin. Pagsusumamo ni Vanessa, ang kanyang tinig ay naging matinis at puno ng panginginig. Pilit pa ring ibinibaling ang sisi sa iba, kahit na ang katotohanan ay nakabuyangyang na sa harap ng lahat. Ngunit hindi na siya tinignan ni Marcos ng may awa. Nilapitan siya ng kanyang asawa nang may labis na pandidiri sa kanyang mga mata. Doktor, Anton already confessed Vanessa. He signed a statement admitting everything, the poison, the relationship, and your plan to kill my mother. Malamig na wika ni Marcos. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na tuluyang nagsasara sa kabaong ng kalayaan ni Vanessa. Inabot ni Marcos ang kanyang kamay sa kanyang kaliwang daliri at dahan-dahang hinubad ang kanyang wedding ring. Sa gitna ng katahimikan, binitiwan niya ang singsing at ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol na sahig ay tila huling hatol ng kanilang relasyon. Ang singsing ay gumulong sa paanan ni Vanessa, isang simbolo ng pangakong tuluyan nang nawalan ng saysay. Ang paglalapat ng malamig na bakal sa mga pulso ni Vanessa ay nagbigay ng isang pinal na tunog ng pagtatapos. Habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga pulis palabas ng bulwagan, patuloy ang kanyang pagsisigaw at pagmumura, ngunit ang kanyang boses ay unti-unting nalunod sa mga bulungan ng pagdidiri ng lipunang dati ay kanyang pinagharian. Sa isang sulok nakasandal si Teresa sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang masasaganang luha ng kaluwagan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng hirap, takot at banta na kanyang hinarap ay tila naglaho sa sandaling iyon, pinalitan ng isang payapang pakiramdam na sa wakas ang hustisya ay nakamit na. Nang tuluyan ng mailabas ang mga taksil, ang tensyong bumabalot kay Evelyn ay biglang bumigay. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ang kanyang mga tuhod ay nanghina dahilan upang siya ay bahagyang matumba. Ngunit bago pa man siya sumadsad sa sahig, mabilis siyang sinalo ni Marcos at Teresa. Ang magkabilang panig ng matanda ay inalayan ng suporta ng dalawang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa gitna ng pagod at panghihina, dahan-dahang itinuon ni Evelyn ang kanyang paningin kay Marcos at pagkatapos ay kay Teresa. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting nagsasabing handa na siyang iwanan ang lahat ng sakit at simulan ang isang bagong kabanata. Tapos na, ma, ligtas na tayo, bulong ni Marcos habang hinahalikan ng noo ng kanyang ina. Ang kanilang pagkakayakap kasama si Teresa na nananatiling nakahawak sa kamay ni Evelyn ay naging isang dambana ng katapatan sa gitna ng mga guho ng kataksilan. Ngunit habang ang gabi ay papalalim, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Marcos. Magagawa ba nilang ganap na maghilom mula sa mga sugat na iniwan ng taong pinagkatiwalaan nila ng husto? Lumipas ang 6 na buwan at ang dating madilim at tila may sumpa na mansyon ng mga Del Rosario ay nabalot na ng bagong liwanag at sariwang hangin. Ang mga bakas ng kataksilan at lason ay tuluyan ng nilinis ng panahon. Sa loob ng isang malamig at masukal na selda sa kabilang panig ng lungsod, doon nananahan si Vanessa. Ang kanyang dating makinis na balat ay napalitan ng mga pantal at sugat dahil sa dumi ng paligid. Ang kanyang ganda ay tila isang kandilang tuluyang naubos
At ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasamaan sa mata ng madla. Ang bawat gabi niya ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa pagkatalo ng kanyang kasakiman. Ito ang mapait na karma na kanyang pinagsisilbihan habang ang buhay sa labas ay nagpapatuloy ng wala siya. Sa isang payapang bahay bakasyunan sa probinsya kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang awit ng mga ibon sa mga puno ng mangga, doon matatagpuan si Evelyn. Nakaupo siya sa isang matibay na tumba-tumba, masigla ang kanyang anyo at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot kundi puno na ng isang malalim na katahimikan. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat si Vanessa sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa kanyang pagtanda. Ang pagpapatawad ang naging huling gamot na tuluyang nagpagaling sa kanyang puso. Lumabas si Marcos mula sa loob ng bahay, dala ang isang basong gatas para sa kanyang ina. Lumuhod siya sa tabi ni Evelyn at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. "Ma, I'm so happy to see you like this. Parang bumalik yung dating sigla mo." Wika ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hinaplos ni Evelyn ang buhok ng kanyang anak, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dusa na pinagdaanan nila ay tila naging malalayong alaala na lamang, mga sugat na tuyo na at hindi na nagdurugo. Sa hindi kalayuan naglalakad si Teresa, bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas. Huminto siya nang makita ang mag-ina at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nilapitan siya ni Marcos at kinuha ang basket mula sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng ginintuang sinag ng papasikat na araw, dahan-dahang hinawakan ni Marcos ang kamay ni Teresa. Walang malalaking salita, walang marangyang deklarasyon, kundi isang tahimik at matibay na pangako na nabuo sa kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pag-ibig na nanggaling sa gitna ng unos at napatunayan ng katapatan. "Teresa, thank you for being our angel. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon kung wala ka," bulong ni Marcos habang marahang pinipiga ang kamay ng dalaga. Tumingin si Teresa sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. "Sir Marcos, wala na po iyon. Ang mahalaga, buo na po ang pamilya ninyo at payapa na ang lahat." Iyang init ng kanilang pagkakawak ay naging simbolo ng isang bagong simula, isang lalong tumitibay na ugnayan na itinanim sa malasakit at namumukadkad sa tunay na pag-aaruga. Habang pinagmamasdan ni Evelyn ang kanyang anak at ang babaeng itinuring na niyang sariling anak, isang huling buntong hininga ng ganap na kaligayahan ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa diamanteng kwintas o sa lawak ng mansyon, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas na ibinibigay ng pagmamahal upang labanan ang anumang kadiliman. Ang bawat lihim ay mabubunyag, ngunit ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom kung may taong mananatili sa iyong tabi. Sa huling sandali ng kanilang kwento, ang pag-ibig ay nanatiling nag-iisang liwanag na hindi kailanman kayang patayin ng anumang lason.